Merry Christmas sa inyong lahat, Lodi. At heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Deco, Lodi J. Zumo Jr., Lodi Sheila May Epanto, Lodi Jalua Sorupia, Lodi April Rose Perpinan, Lodi Kuya Chonlizer, Lodi Chris Ribagorda, Lodi Rafael Villanueva Francisco, Lodi Juan Gemel, Lodi Najeb Derindigun, Lodi Inuyasha Hunter, Lodi J. Mart Pustrado, Lodi Carlo Caceres, Lodi Sheila May Garcia. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-61 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingin dito si Jokwol habang ang mga kapatid nito sa sekta ay nakabulagta sa sahig at walang malay na nakatingin din sa kanya. At napasalubong ng kilay nitong sinabi sa isip na kahit na hindi pambihira ang aking mga junior, hindi sila dapat natatalo ng ganoon kadali. Binunot ang espada habang sinasabi pa nito sa isip na kaya, mas malakas ang matandang yun kaysa sa inakala ko. Napahinga naman si Jokwol na may panunuyang sinabi dito na hindi mo man lang magagawang ice swing yan. Kaya bakit mo pa bubunutin? Tinutok sa kanya ang espada na sinabi nito na inaamin ko na nakakataas ka sa akin ng isang baitang, senior. Kaya paano kung magparaya ka muna ng 3 segundo? Sinagot siya ni Jokwol na sinabi sa kanya na senior mo mukha mo. Ngayong dehado ka na, pati tono mo nagbabago. Napatakala pa niyang sinabi na kaawa-awang bastardo. Mabilis na sumugod sa kanya si Jokwol habang sinasabi pa na para sa mga taong tulad mo, bagbog ang pinakamabisang lunas. Habang mabilis na sumusugod si Jokwol pasulong, agad namang nagpalabas ng matinding enerhiya ang kalaban mula sa kanyang espada, isang puwersang damaloy sa talim nito at biglang nagliwanag ng nakakasilaw, habang ang bibig nito ay bahagyang nakangiwi sa isang ngiting puno ng kumpiyansa at panunuya. Tila ba tiyak na ang magiging resulta ng kanyang pag-atake, at sa harap ng biglaang pagputok ng liwanag ay napapikit si Jokwol. Kusang umiwas ang kanyang paningin habang bahagyang inililihis ang ulo upang hindi siya tuluyang masilaw. Napangisi ito na sinabi sa kanyang isip na tama yan. Kapag nalantad ka na sa liwanag ng Moon Spirit Sword technique na ito, walang sino man ang makakagawa kundi ang manigas. At pagkatapos ay bigla itong sumugod ng napakabilis, mahigpit na nakatutok ang kumikislap na espada kay Jokwol na nooy nakapikit pa rin, habang buong lakas nitong isinisigaw na kukunin ko lang ang isa sa mga braso mo. Puno ng pananakot at tiwala sa sariling lakas. At sa mismong sandaling inaakala ng lahat na tatama na ang talam sa braso ni Jokwol, ay unti-unti siyang nawawala. At makalipas lamang ang ilang sandali, sa isang kisap mata na halos hindi namalayan, si Jokwol ay biglang napunta sa tagiliran ng kalaban, tahimik at mabilis ang galaw na parang isang aninong dumula sa hangin, at bago pa man makabawi o makalingon ng lalaki ay agad nang bumagsak ang isang malakas at matinding hataw sa likod ng kanyang ulo. Hilan upang siya'y mapabulalas sa matinding pagkagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nawala ng balanse ang kanyang katawan. Dahil sa tindi ng pagpalo ni Jokwol, ang katawan ng kalaban ay napadiretso at sumubsob pasulong, halos mawala ng kontrol habang dumadaing ng matinding sakit. Habang nakatungo siya at pilit na inaalalayan ang sarili, pabulong pa niyang sinabi sa kanyang sarili kung paano nangyari yon. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang tanong na puno ng pagtataka at pagkalito, tiyak siyang tinamaan ng maayos ng espada. Napatingin naman sa kanya si Jokwol na panunuyang sinabi mong kukunin mo ang braso ko. Mabilis na hinampes niya ito na nakangising sinasabi pa na heto, kunin mo. Patuloy na hinampes niya ito habang sinasabi na bakit? Bakit? Sinasabi ko sa iyong kunin mo na. Namutla ang magmukha nito na pinagpapawisang sinabi ni Boy Taling na Areiko, napakalupit na matanda. Dagdag pa ng isa na siya ay isang tao na hinding-hindi nating dapat binabastos. Napatigil si Jokwol ng isang boses ang nagsalita na itigil mo yan. Nakatingin silang tatlo ng tahimik na may ngiti naman sa mukha ng ating bida at kay Munghayan na may gulat naman sa mukha ni Lady Song gayon. Seryosong napalingon naman ang tingin sa taong nagpapatigil sa kanya. Makikita ito na seryoso ding sinabi na ako si Yamyong ng Hwasangman. At pagkatapos hindi pinansin ni Jokwol ito na patuloy na hinampes ang lalaki. Hindi ito nakatis na napasigaw na ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo ngayon. Binabaliwala niyo ba ang mga salita ko? At matapos niya itong bugbugin ng walang awang pagpapakita ng lakas,
Basta na lamang niya itong itinapon palayo na parang isang basahang wala ng silbi. At lumingon sa lalaki. Habang pinapaikot ang braso niya, sinabi niya dito na may gawi lang talaga akong tapusin ang sinimulan ko. Kaya, sino ka ba talaga sa akala mo? Napasalubong ang kilay nito na tumugon sa kanya na ako si Yamyong ng Hwasengmon. At ikaw, saan ka kabilang? At sino ka? Tumugon sa kanya si Jokwol na ako si Jokwol ng World's Greatest Request Sect. May naguguluhang mukha ito na nagtatakang sinabi sa kanya na request sect. Ikaw ba ang master ng sekta? Agad namang sinabi ng ating bida sa kanya na ako ang master. Bumalik na sa pwesto si Jokwol habang nakangiti siya sa ating bidang sinabi niya na magaling ang ginawa mo. Tumugon si Jokwol na hehe. Wala akong problema kung itutuloy pa ito. At pagkatapos tumingin ang ating bida dito na sinabi niya na ako si Kang Mujak, ang master ng World's Greatest Request Sect. Sumagot ito sa kanya na medyo mayabang ang tono mo. Ngumiti siya dito na sinabi na tinatrato ko lang ang mga tao kung paano nila ako tratuhin. Napasalubong ng kilay ito na sinabi sa kanyang isip na ibang usapan na ang matandang yon, pero ang lalaking ito mukhang mas bata pa sa akin nang hindi bababa sa 10 taon, at naglakas loob pa siya. Hindi ba niya narinig ng maayos kung sino ako? At pagkatapos sinabi nito sa ating bida na ako si Yamyong ng Hwasengmon. Sinagot siya ng ating bida na alam ko. Alam ko. Ilang beses mo bang ipakikilala ang sarili mo? Makikita ito na nakatingin sa kanya, sinabi na alam mo. Pero umaasta ka pa rin ng ganyan? Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga kilos mo ngayon, at ang mga kahihinatnan na idudulot nito? Napangiti lang sa kanya ang ating bida habang nakatingin dito. May naiinis namang mukha ito na napaliit ng isang mata na sinabi na bakit ka tumatawa? Sinagot siya ng ating bida na isipin mo ang ginagawa mo. Ngayon, hindi ba nakakatawa? Sinabi naman ito sa kanya na anong pinagsasabi mo. Sinagot siya ng ating bida na inilahad ko ang aking pagkakakilanlan, pero wala ka pa ring galang. Alam mo ba kung anong mga kahihinatnan ang idudulot niyan? Nanlaki naman ang mga mata nito sa gulat na napasabi sa kanya na ang pagkakakilanlan mo. Sinasabi mo bang isa kang importanteng tao? Sinagot siya ng ating bida na importanteng tao. Dagdag pa niyang sinabi na hindi ko alam ang tungkol dyan. Pero malinaw kung sinabi kung sino ako. Binaliwala mo ito ng lubusan. Kaya dapat kang managot sa bagay na yon. Makikita ang mukha nitong naiinis na sinabi sa kanya na ang Hwasengmon namin ay nasa ibang level kaysa sa inyo. Ibang-iba talaga. Nakangising sinabi naman sa kanya ng ating bida na syempre, walang paghahambing sa pagitan niyo at ng aming request sect. Muli na namang nainis ito sa kanyang sinabi na halos lumabas ang mata nito na sinigaw sa kanya na ano. Iniinsulto mo ba ang aming Hwasengmon? Pinahinto siya ng ating bida na sinabi na itigil na natin ang walang kwentang pagtatalo na ito. Hindi nito mababago ang katotohanan na dudurugin kita. Halos maglabasa naman ang mga ugat nito sa mukha sa galit sa kanya at sinabi na ikaw na hambog ka. Napalingon nito sa mga taong nakatingin sa kanilang nagbubulungan. At pagkatapos sinabi nito sa kanyang sarili na naparito ako para tulungan ang Hwanam clan dahil magkakilala kami. Pero nadamay pa ako sa hindi kinakailangang gulo. Kung magkakamali ako rito, madudungisan ang pangalan ng Hwasengmon. Nangangalit ang mga ngipin nitong sobrang naiinis na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi. Dapat kong gamitin ang pagkakataong ito para ipakita ang aming lakas at itaas ang aming katayuan. Ang matandang yun ay mukhang bihasang mandirigma, pero ang lalaking ito ay hindi dapat ikabahala. Nagulat ito nang sinasabi ni Jokwol sa ating bida na master, durugin mo ang hayop na yon. Napasinyas ang ating bida na okay. At pagkatapos sinabi nito sa kanya, na narinig mo na ba ang Huimhang, embracing shadow palm? Tumugon sa kanya ang ating bida na hindi pa? Muli na namang sinabi nito sa kanya na hindi mo pa ito narinig? Nakakaawa ka naman pala. Tumugon sa kanya ang ating bida na dahil hindi ko alam ay nakakaawa na ako. Napangiwi ito ng labi na sinabi niya na syempre. Dahil, mamaya, mamimalipat ka na sa lupa sa sakit. Ngumisi sa kanya ang ating bida na sinabi na sa tingin mo ba ay mangyayari yun? Tumawa ito na sinabi ngayon ko lang nakita kung bakit ka umaasta ng ganyan kahangal. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na talaga. Nakasalubong ang kilay nitong sinabi sa kanya na ang sinuman sa martial world ay alam ang Huimhang. Kinakatawan nito ang martial arts ng Hwasengmon. Ibig sabihin, isa kang ganap na mangmang na walang alam tungkol sa martial world.
Napasabi naman ng mga tao sa paligid na gagamitin ba talaga niya ang huimhang. Tumugon Anag isa na o alternasyon. Masasaksihan ko na ang huimhang sa aksyon. Napatingin naman ito sa gilid na sinabi na hindi ko alam. Gagamitin ba talaga niya ang huimhang laban sa isang mababang mandirigma? Sinabi pa ng mga ito habang unti-unting nag-iipon ng enerhiya sa kamay na ginagamit na niya. Kapansin-pansin ang pag-ikot at pagdaloy ng puwersa sa kanyang palad na tila humihigop ng lakas mula sa paligid, ang hangin ay bahagyang umiinit at nanginginig habang ang enerhiya ay patuloy na kumakapal at nagiging mas siksik. Makikita ang ating bida na nakatingin lang dito na sinabi pa ng mga nanunood na ang lalaking iyon. Na maya-maya lang ay mamimalipit sa sakit, mukhang relax pa. Dagdag pa ng isa na hindi mo ba narinig? Wala siyang alam sa martial arts, kaya wala siyang ideya kung anong sitwasyon ang kinalalagyan niya. At makalipas ang ilang sandali, ang enerhiyang matagal nitong inipon sa kanyang kamay ay bigla niyang pinakawalan at itinapon patungo sa ating bida, humahati sa hangin ang umaalimpuyong puwersa habang malinaw na makikita ang hugis ng isang dambuhalang palad na ganap na binubuo ng naglalagablab na enerhiya. Makikita ng ating bida na tila hahawakan siya ng dambuhalang kamay na gawa sa enerhiya habang siya'y nakatayo lamang. At dito na po nagtatapos ang ika-61 kabanata. Ika-62 kabanata. Sa pagpapatuloy, nang malapit nang tumama sa kanya ang dambuhalang kamay na gawa sa enerhiya, agad itong inwasan ng ating bida ng mabilis na halos hindi matawag na galaw lamang, at sa sobrang bilis ng kanyang pag-iwas ay nag-iwan ito ng mga after-image na sumusunod sa bawat galaw ng kanyang katawan. Nagulat naman ang kalaban sa kanyang nasaksihan, ang mukha niya'y nagpapakita ng hindi makapaniwalang pagkabigla, ang mga matay malalawak at ang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagtataka. Halos hindi siya makapaniwala sa bilis at galing ng ating bida. Ganon din ang mga manunood. Ilan sa kanila ay napabuka ng bibig sa sobrang gulat, habang ang iba naman ay napangiwi ng bibig sa pagkabigla. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita at tanong nilang sinabi sa isa't isa na kailan pa siya napunta doon. Akala ko tinamaan na siya ng diretso. Agad na nakalapit ang ating bida sa kalaban, na bahagyang sumandal dito ng may halo ng pang-aasar, habang binibigkas ang mga salitang. Yun ba ang huimhang? Mas mukha itong palad ng gumagapang na insekto, tama ba ako? Habang sinasabi ito ay kitang-kita ang mukha ng kalaban na nakangiwi sa pagkabigla, ang mga matay malalawak at puno ng pagtataka, halos hindi makapaniwala sa sinabi at sa buong eksenang kanyang nasasaksihan. Muli na namang itinulak nito ang palad patungo sa ating bida, puno ng galit at inis habang sinisigaw, na ikaw na, walang hiya ka. Ngunit tulad ng dati, mabilis lang nitong iniwasan ang atake, habang nakatingin siya sa kalaban na may panunuya sa ngiti. Habang ang kanyang kamay ay nakakrus sa katawan. Mabilis siyang napunta sa gilid na likuran nito habang pangaasar pang sinabi ng ating bida dito na ang kasanayan mo ay kaawa-awa kumpara sa dila mo. Napabilang naman ito na sinabi sa kanya na tumahimik ka. Patuloy na sinunggaban siya ng palad ng kalaban, bawat hampas at galaw ay puno ng puwersa at layunin, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap nitong tamaan ang ating bida, walang kahit isa sa mga atake ang umabot o nakatama, ang ating bida ay mabilis at maayos sa bawat pag-iwas, halos tila ba sinusulyapan lamang niya ang bawat galaw at automatikong nakalilikha ng tamang distansya at posisyon. Napatigil siya nang makita niyang ang kalaban ay tila nadapa sa kahahabol sa kanya, ang katawan nito'y nahulog at napahawak sa sahig, ang bigat ng momentum ay nagdulot ng kakaibang pagkaalis sa balanse. Napatingin ang kalaban sa mga manunood, at nakita niyang ang mga ito ay nakatingin sa kanya ng may halong pagtataka at pagdududa. Ang kanilang mga mata ay naglalarawan ng kawalang katiyakan at hindi paniniwala sa kanyang ginagawa, tila sinusuri nila kung kaya niyang talunin o maipanalo ang laban. Namumula naman ang mukha ng kalaban sa hiya habang napasabi sa kanyang sarili, ang kahihiyang ito. Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis sa sitwasyong ito. At pagkatapos ay tumingin sa kanya na sinabi na lalaki ka ba talaga? Matawag mo pa ba ang sarili mong lalaki kung takbo ka lang ng takbo? Sigaw ng kalaban habang nanginginig ang boses nito sa inis at kahihiyan. Ang galit sa kanyang mukha ay hindi na alam kung para sa ating bida o para sa sarili niyang hindi makapaniwalang nahihirapan siyang tamaan nito. Isang mabilis at mapanuksong tugon ng ating bida, puno ng halong pagtataka at panunuya.
na nagpapakita na hindi siya natitinag o natatakot na ha. Ganun ba? Itinikom niya ang kanyang mga kamao na nakangising sinabi pa niya na sige, haharapin kita ng diretsahan. Pero huwag kang magsisisi pagkatapos. May naiinis itong mukha na halos maglabasan ng mga ugat sa mukha na sinabi na hindi. Ikaw ang siguradong magsisisi dito. Mukhang magaling ka lang talaga sa paggalaw ng paa. Dagdag pa nito habang naglalagay ng enerhiya sa kanyang mga kamay na pero kapag kahit isang beses lang tumama ang huimhang ko, tapos ka na. Nagulat naman ang mga taong nanunod na napasabi na iba ang enerhiya nito kumpara kanina. Siguradong ito na ang tunay na huimhang. At pagkatapos ang naipong napakalakas na enerhiya sa kanyang kamay, agad niya itong ipinatong sa kabilang kamay, saka nag-cruise ang mga ito na nakatutok ng diretsyo sa ating bida. Kasabay nito, ang higanteng palad na gawa sa enerhiya ay nag-cruise din sa ere, nakahanda ng sumugod sa kanya na para bang sisindakin siya sa lakas. Samantala, kalmado lang na nakatayo ang ating bida, dahan-dahan niyang itinikom ang kanyang kamao, handang salubungin ang anumang darating. Hindi man lang ito natinag. Nakatingin lang siya ng diretsyo gamit ang kanyang mapu-engay ngunit matatag na mga mata, tila sinasabing handa siya kahit ano pa ang sumalpok sa kanya. At sa sandaling halos dumikit na sa kanya ang higanteng kamay na gawa sa enerhiya, agad na sumugod ang kamao ng ating bida, isang napakalakas na suntok ang kanyang pinakawalan. Sa mismong salpukan ng kanilang lakas, yumanig ang paligid, makikita ang malakas na pag-alon ng hangin dahil sa matinding impact, na para bang pumutok ang mismong hangin sa pagitan nila. At pagkatapos ng matinding suntok, makikita ang mga daliri ng kalaban na nabaluktot at napilipit sa sobrang lakas ng hampas ng ating bida. Ang bawat buto sa kamay nito ay halata ang pagigting, at ang pagkakadeform ng daliri ay malinaw na nagpapakita ng puwersang hindi niya inaasahan. Bahagyang itinago ito sa kanyang gilid habang sinasabi sa isip na kailangan kong magtiis. Hindi ko dapat ipakita na mahina ako. Na makikita ang mukha nito ay nakangiwi sa sakit habang pinagmamasdan ang kanyang kamay na nabaluktot. Tumingin sa ating bida na sinabi pa sa isip na pero, dapat malubha rin ang sugat ng lalaking yon. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na bali ang buto sa palso mo. Hindi ba sinabi ko na ikaw ang magsisisi? Nakangiti ang ating bida sa kalaban habang sinasabi nito sa isip na paano ito nangyari. Hindi ba niya nararamdaman ang matinding sakit ng huamjang? Imposible yon. May gulat sa mukha nito na napasabi pa sa ating bida na paano. At ilang sandali pa habang tinatago nito ang kanyang nabaluktot na kamay sa likod ay samuka ito ng dugo. Na makikita ang dugo ay nagkalat sa sahig habang patuloy ito sa pagsusuka. Nakatingin ang ating bida dito na sinabi niya na kung gusto mong mabuhay, kontrolin mo ang iyong isip. Kapag nagpanik ka, mamamatay ka. Nagkukulay violet na ang mukha nito na naglalabasan ng ugat sa mukha na sinabi na ikaw na hayop ka. At sa sandaling yun isang lalaki ang mabilis na dumating sa harapan nito. Agad namang tinusok ang mga acupoint sa katawan nito. At pagkatapos ay hinawakan sa likod na nilagyan ng enerhiya habang ito ay nakapikit. Ang mga nandoon na nanunod ay masayang napasabi nang makita ang dumating na hindi maaari. Hindi ba si Master Heodam yan? Dagdag pa ng nasa dulong lalaki sa likuran na si Master Heodam, na kilala bilang Windless Feast. Sinabi pa ng nakaasul na tama yan. Isa siyang martial arts expert mula sa Jongan Alliance. May gulat din sa mukha ng dalawang ito na sinabi nito na dapat ay isa siyang pambihirang master. Dagdag pa ni Boy Taling na maaaring hindi siya elder, pero kilala siya bilang isang matinding eksperto. Sabi ng iba, isa siyang kandidato para maging elder sa hinaharap. At ilang sandali pa ay makikita na nawala na ang pagka-violet ng mukha nito na may nakangiwing mukha habang patuloy siyang nilalagyan ng enerhiya ng lalaki ng tahimik. At pagkatapos sinabi nito habang aalalayan ng isa na kung nahuli lang ako ng kaunti, naging sakuna na sana ito. At pagkatapos tumingin sa ating bida na sinabi nito na ako si Heodam. Ang nagbabantay sa piging na ito. Tumugon ang ating bida na ako si Kang Mujak, ang master ng World's Greatest Request Sect. Sinabing muli nito sa kanya na kailangan kitang tanungin, bakit ka gumagawa ng ganitong kaguluhan? Napabuka ng kamay ang ating bida na tumugon sa kanya na sa tingin ko mali ang pagkakasunod-sunod ng tanong mo. Napangiwi ito ng mukha na sinabi sa kanya na anong ibig mong sabihin. Napagilid siya ng mukha na seryosong sinabi dito na,
Bago mo itanong kung bakit may kaguluhan, hindi ba dapat alamin mo muna ang pinagmula ng insidenteng ito? Sumagot naman ito sa kanya na hindi na kailangan yan. Ang trabaho ko lang ay parusahan ang mga nanggugulo. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na parusa? Tumugon ito sa kanya, tama yan. Napahinga ang ating bida na napangiti na sinabi niya na nakakatuwa. Napasimangot ito ng mukha na sinabi sa kanya na baka hindi na ito maging kasing saya kapag isinagawa ko na yun. Napatingin naman si Jockwall sa dalawa habang sinasbay na ang bastardong iyan ay talagang nakakairita. Pwede ko ba siyang bugbugin ng kaunti? Sinabi sa kanya ni Mong Hayan na sa ngayon, pinakamabuting huwag galawin ng sinuman mula sa Jonggan Alliance. Sumagot sa kanya si Jockwall na talaga? Seryosong sinabi sa kanya ni Mong Hayan na pero hindi natin mapapatawad ang mga walang galang sa master. Sundin mo lang ang sinabi ko. Napatingin sa kanya si Jockwall na sinabi na huwag silang patayin. Na nakapikit na tumango ito sa kanya. At pagkatapos ay binunot ang kanyang panggarote habang sinasabi na mahirap yon. Pero susubukan ko. Napatingin naman ito sa kanya na sinasabi na alam mo bang iniinsulto mo ang Jonggan Alliance ngayon? Napasalubong ng kilay si Jockwall na sinabi nito na hindi namin iniinsulto ang Jonggan Alliance, hinihiya ka lang namin. May gulat ito sa mukha na sinabi sa kanya na seryoso ka ba? Napataas ng isang kilay si Jockwall na sinabi sa kanya na yang lintik na seryoso na usapan na naman. Lahat ba kayo ay puro kalokohan lang ang sinasabi sa lahat ng oras? Itinaas ang kamay nito na may madilim na mukhang sinabi na hindi ka na malugod sa piging na ito. At pagkatapos pinaghanda ang mga alagad nito na nasa kanyang likuran. Na sinabi pa nito na may naiinis na mukha na aalis ba kayo ng tahimik? Napangiti na lang si Jockwall na sinabi niya na hindi pa nga tayo nagsisimula. Saan mo sa tingin mo kami pupunta? Makikita ang bibig nito na sinabi sa kanya na ipakita sa kanila ang daan palabas. At tumingin sa gilid na sinabi pa na kung lalaban sila, gawin ang lahat ng kailangan. Itapon silang lahat. At pagkatapos makikita ang mga ito ay naglakad papunta sa kanila. Mula sa pagkaupo tumayo sila upang harapin ang mga ito. Nagulat ang dalawa na pinagpapawisang sinabi na ito ba ang tamang panig na dapat kampihan. Sinabi sa kanya ni Boy Taling na tumahimik ka. Tumingin ito kay na Lady Song gayon na napasabi pa sa isip na dapat na ba akong tumakas ngayon. Bakit ang kalmado ng babaeng yon? At tumingin sa mga paparating sa kanila na sinabi pa nito sa isip na hindi ito biro. At dito na po nagtatapos ang ika-62 kabanata.